Sige po. Recorder. Si B-boy dito. Kasi po. So Miss LT, kamusta po ang ito na po, story may plano na po ang pagbabalik ninyo sa big screen. Oo nga. Mabuti naman. Happy naman kami. Happy naman kami sa storya. So far, ngayon lang namin nalaman. So, ako, kasi sila ata meron silang advance, pero yung maganda. When was the last movie po ba ninyo? Huling movie ninyo? Last, yung Katas ng Saudi. Medyo matagal-tagal na. Katas ng Saudi nga ba? Oo yata. Oo, yun ang last. So, kwentuhan niyo po kanina magiging storya nito. Sa'yo lamang ang pamagay. Family picture siya. Tapos, syempre, yung kalimitan nangyayari sa buong pamilya, nagkakaroon ng paghihiwalay, and then magkakaroon ng realization eventually na ang importansya talaga na buo ang pamilya. Yun. It's with Star Cinema again po. Yes. Ano pong huling Star Cinema movie niyo? Star Cinema, huli ko. Diyos ko, pinagbabacktrack mo ako. Ang senior moment ko, kailangan ko ng filmography. Pwede pakicheck Pero you've done na po. Oo naman. What do you like about sa Star Cinema? Ang dami ko na nagawa sa Star Cinema. Kasi syempre, yung yung pag-promote lang malayo na from the other Although, isa ngayon kasi bihira talaga yung gumagawa ng movie. Di ba? Kaya parang doon na lang, maligaya na ako. May kaba po ba? Kasi sa big screen ulit, babalik kayo sa big Hindi, screen. wala namang kaba. Excitement lang talaga. Excited ako to be with, syempre to be handled again by Direk Loris. Ang tagal, I think ang last time namin na pagsasama was Init sa Magdamag. And it was 80s, mga 85 yon. So medyo matagal-tagal na. And then, with Bea was 1992. So, bata pa siya. Hindi pa siya nun. So yung Kay tagal pa. Baby pa siya doon. 13, magpo-14 siya. So parang 'di ba, ang sarap yung makasama mo ulit yung mga nakasama mo na before na ngayon mo makakasama na iba na yung marami nang tinakbo yung buhay nila. At marami na rin tinakbo yung buhay ko. Tapos mag-meet. Parang iba naman yung makikita mong level ng performance. Kamusta po meeting Bea again na parang nung huli nyo nakasama nga Nenin ngayon pa na baguhan pa, pinapakilala pa dun sa Kaitagan. Ngayon, she's now actress na talaga. Full lady. Siya, parang ganun pa rin naman, wala naman pinagbago except syempre lang, parang tumangkad bigla dahil mas mababa pa siya noon. Mas sumeksi, pumayat, syempre. Ano pa ba? Pero yung features ganun pa rin. What can you say Baby about yung na-achieve niya over the years for 8 years? Oo, In the past 8 ang years? dami na, syempre. Napanood ko siya sa yun sa kanila ni yung huli with Direk Lauren Jogi, yung ginawa niya, napanood ko yung movie na yun. Ayun. Kalimutan ng title, tama ba yun? Senior moments talaga. Tapos, malaki na talaga yung, parang excited ako mas makasama siya. And then the rest, hindi ko pa nakasama, like Coco, Enchong, di ba? Excited ako kasi yung with the old and the new na makakasama ko. Ano po masasabi niyo sa cluster of young stars na kasama dito sa Sayo Lang? Enchong, Erich, Coco. Parang piling-pili naman lahat talaga yung kasama Kasi parang minatch nila talaga dun sa characters yung pagpili sa kanila. Like with Enchong, swimmer, yung talagang ang role niya is parang nasa scholastic standing siya because of his talent in swimming. And then yung the other one, sino pa ba? Si Coco. Si Coco, bagay iba dahil more of musically inclined siya. So it's a challenge para sa kanya, di ba? With Bea, architect siya. Tapos sino pa ba? Si Erich. Si Erich is involved with with Enchong. Si Miles. So baby pa to.
Baby Anak pa niyo rin to. po. Anak ko rin to. Ayan. Makakasama niyo rin po si Mr. Christopher De Leon na... Hopefully, sana. Yun yung peg nga nila. Hindi pa ba? Hindi pa sure. Oo, kasi mag-uusap pa. Sana siya na talaga. You'll be playing a matriarch here, parang ganun ang story. Matriarch. Oo, ganon. It's parang umpisa talagang buo yung pamilya until may nangyari, hanggang magkasama ulit sila. Yan. Kasi huli po namin kayo napanood sa teleserye dahil may isang ikaw. Meron po bang as an actress is yung conscious ninyong gustong mag-offer ng bago? Kasi this is a different medium, pelikula po ito. Ay, iba naman talaga pag pelikula at saka soap. Magkaiba talaga. Parang sa pelikula mas talagang mas matutok kasi nga you're given how many sequences lang in a day. Hindi katulad ng TV, mga 40 sequences in one day na talagang naaabot ka na ng umaga, na pagdating ng umaga parang hirap na hirap ka na, but still kailangan mo pa rin gawin. So makikita mo pa rin na yung alam mong pagod na makikita mo pa rin in a way pag sa TV, although nalulusutan minsan, pero nakikita mo yung mata malalim na, yung makikita mo yung pagod kahit na umaarte, nakikita mo pa rin yung pagod sa itsura, hindi mo maitatago. But with movies talagang parang nakakonsentrate sa performance, at saka yung na hindi ka mapipilitan na gawin lahat yung eksena na kailangan, kasi nga hindi ka pagod na pagod. You'll be working with Direk Loris po. How would you describe her as a director? Ay, nung nakasama ko siya kasi 1985 pa nga. Tagal na nga pala. Oo, buntis ako noon. Buntis pa ako noon, naglilihi ako. So, medyo matagal na. But we used to be together talaga kasi as a friend, mas marami kaming napagsamahan na. Kasi nga magkakaibigan kami matagal na. So, yung mga pinagdaanan namin sa buhay, nandun lahat, diba? Ang isa't isa sa amin. Mas magaan po ba loob niyo kapag female director, pag babae ang director? Depende kasi sa tema. Depende sa tema ng pelikula. Minsan kasi meron kailangan mas I feel lang na kasi yung type of yung story na to mas bagay sa babae talaga yung gagawa. Ito yata yung follow-up niya sa Tanging Yaman. Family drama din. Ma'am, makakatrabaho niyo po si Miss Loris. Napag-uusapan niyo po ba yung recent tragedy sa buhay niya, pagkawala ng kanyang kabiyak, si Tito Johnny? Pareho lang kami. Oo nga po. I mean, Johnny and Loris were there during ng kay Rudy, and nung naman na wala na si Rudy, I tried then to be with kahit papaano na doon nag-start yung monthly, nagsasama-sama kami mga magkakaibigan together nung pagkawala ni Rudy. Monthly we see each other, talk to each other, kung kamusta na lahat, yon doon nag-start. So okay naman, we just had our bonding time sa Boracay. Kami 6 days kami doon. So with the children, yan. I think we're 20 all in all. Pag-uusapan niyo po ba the process of moving on, hindi, recovery? iba. Siyempre, kanya-kanya kaming although nagkakwentuhan, yung kakapagkwentuhan, but hindi na yung talagang heavy. Hindi na ganun ka-heavy. Parang na-surpass na namin yung heaviness sa heart namin. So, parang kahit pa paano, syempre, parang mas nagkakaintindihan. Ngayon, mas nagkakaintindihan kasi pareho yung dinaanan namin. Ayun. As my final question po, this may baka po medyo madrama, pero ito pong panibago niyong pelikula. Kung iaalay niyo po sa inyong late husband, ano pong message ninyo? Kung iaalay parang iba na kasi ngayon, you will be doing works na wala na siya. I think how would he feel kaya seeing you perform in this, again in doing a movie again?
after a long while, palagay ko, kasi yung last ko was nung katas ng Saudi, he was there. Yung nag-visit siya, any movie kasi na gagawin ko, alam niya, yung binabasa ko sa kanya lahat. So, siguro yun yung alam ko naman na physically he's not here, but spiritually, lahat ng nangyayari at ginagawa ko, alam kong nandyan siya. Anything, even if it's not work related, even if it's just fun time with the children, sleeping time, wake up time, any time of the day, alam ko he's there. Regarding na lang po sa mga anak, how are they, ano pong sinabi nila, mga good luck messages sa inyo ngayong gagawa kayo ng pelikula? Hindi, pa lang, alam lang nila Storycon, so hindi pa nila alam talaga kung ano yung tema ng pelikula, alam lang nila. So maybe pag nakwento ko later tonight, dahil magkakasama din kami ulit tonight because yung isang anak namin na isang anak ng friend ko, best friend ko, is leaving again for Canada. So may despedida sa kanya. So magkakasama na naman kami magkakaibigan tonight with the children. Siguro 'yon mapapagkwentuhan namin, maybe doon ko malalaman. But I'm sure they're excited about it kasi both naman are kumbaga saan ba sila lumaki kundi sa show business So para palagay ko sila sa mundo niya. Alam na nila talaga kung when pag nagkwento yung kumbaga nakaka-relate sila kasi yun doon sila lumaki, doon sila nabuhay sa showbiz, di ba? Ayun. Ano naman po pinagkakabaling nila ngayon? Rafael is busy with parang doing sa mga indies and then parang gusto rin niya ulit mag-aral ng iba pa para naman for a business. Si Renz is still taking summer this summer. Nagsi-summer siya para makagraduate na siya this year. So, dahil ayaw sawa-sawa na to siya sa kakaaral. So, hopefully, mag-graduate siya this year. Aside from this movie po ba, may teleserye din na after nito, one teleserye and then another movie. Yun yung contract ko with them. May nasabi na po ba dun sa teleserye? Wala pa. Basta, ang alam ko kasi pagtapos ng pelikula, pag sa kanila, iayusin. Sige, maraming salamat po. Okay, thank you po. Good luck po sa movie.